Nagsimula sa isang nakabibinging tunog, isang tunog ng metal na kumikiskis sa kapwa metal, isang sigaw na pumuno sa bawat sulok ng malawak na paggawaan. Tila ba ang mismong kaluluwa ng pabrika ay pinipiga, hinihila at binabali. Sinundan iyon ng sunod-sunod na pag-ubo ng makina, malakas at marahas, bago ang isang huling kalunos-lunos na kalampag. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong ingay. Isang katahimikan na humiwa sa ere at tumagos sa puso ni Isabel Reyes. Para sa kanya, hindi lang isang makina ang tumigil. Ang tumigil ay ang puso ng Reyes Manufacturing. Ang puso ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. At ang huling alaala ng kanyang ina. Anong nangyari? Sigaw ni Ara. Ang boses niya ay nanginginig habang tumatakbo papalapit sa dambuhalang makina na ngayoy wala ng buhay. Ang mga trabahador ay nagkakagulo. Ang mga inhinyero ay nagsisigawan, ngunit walang sino man ang makalapit. Ara, calm down, sabi ng isang boses sa likod niya, si Anger Richard de Vera, ang kanyang fiancé, at ang hepe ng mga inhinyero ay hinawakan siya sa braso. We're looking at it. Tinabig ni Ara ang kamay nito. Looking at it? Richard, hindi ito basta isang piraso ng bakal. Ito ang Queen Isabella. Buhay ng kumpanya ang nakasalalay dito. Napabuntong hininga si Richard. Isang tunog ng pagkadismaya na sanay na si Ara na marinig. Alam ko. Pero luma na ang makina, Ara. Matagal ko nang sinasabi sa'yo, sa papa mo, na kailangan na nating itong palitan. Ang bawat salita ni Richard ay parang isang karayom na tumutusok sa dibdib ni Ara. Hindi niya maintindihan paanong ang isang bagay na nilikha ng may buong pagmamahal ay basta na lang sasabihing luma. Hindi niya ito pinansin. Lumapit siya sa makina, ang dambuhalang metal na pinangalanan pa sa kanyang ina. Hinaplos niya ang malamig na katawan nito. Naaalala ang init na nagmumula rito tuwing ito'y gumagana. Napapikit si Ara at sa isang saglit, nakita niya ang mga kamay ng kanyang ina. Masaya, puno ng grasa habang ipinapaliwanag sa batang si Ara kung paano ang bawat piyesa ay may kwento. Kung paano ang makina ay may sariling tibok ng puso. Ang tibok na ngayoy wala na. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Nanginginig niyang sinagot iyon. Hello, Ma'am Ara? Boses ng isang nurse. Tumawag lang po ako para i-update kayo kay Sir. Medyo tumataas na naman po kasi ang blood pressure niya. Paulit-ulit niya pong tinatanong kung kamusta na raw po ang pabrika. Napasandal si Ara sa makina. Pakiramdam niya ay guguho ang kanyang mundo. Ang kanyang ama, ang kanyang haligi, ay nasa ospital dahil sa atake sa puso dulot ng stress sa negosyo. At ngayon, ito pa ang nangyari. Sabihin niyo po ayos lang ang lahat. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Pakibantayan na lang po siyang maigi. Pabalik na po ako. Ibinaba niya ang tawag at hinarap si Richard na may bagong determinasyon. Kailangan nating magawan ito ng paraan. Ngayon din. Umiling si Richard. Ara, imposibleng maayos to agad. Baka linggo ang abutin kung aayusin pa. Ang pinakamabuti nating gawin ay kausapin na ang mga investor para sa bagong unit. Hindi, mariing sabi ni Ara. Hindi natin isusuko ang makina ni Mama. Umalis siya ng walang lingon-likod. Iniwan ang magulong paggawaan at ang tingin ng pagkaawa mula kay Richard. Kailangan niyang makapunta sa ospital. Kailangan niyang maging malakas para sa kanyang ama. Ngunit tila pati ang panahon ay laban sa kanya. Habang nasa daan, bumuhos ang malakas na ulan. At sa gitna ng kawalan, bigla na lang umubo ang kanyang sasakyan at tuluyang namatay. Hindi ngayon. Pakiusap. Hindi ngayon. Bulong niya sa sarili. Paulit-ulit na sinusubukang paandarin ang kotse. Pero wala.
Napahampas siya sa manibela. Sa sobrang frustrasyon, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak, kasabay ng malakas na buhos ng ulan sa labas. Dito, sa gitna ng daan, sa loob ng isang sirang kotse, naramdaman niya ang tunay na pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Itinungo niya ang kanyang ulo sa manibela. Hinahayaang dumaloy ang kanyang mga luha. Tapos na ba ang lahat? Ito na ba ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan nila? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang sira-sirang waiting shed, may isang ilaw na nagmumula sa isang maliit na tindahan. At sa tabi nito, may isang payat na lalaki na nakayuko sa isang lumang radyo. Sa kabila ng malakas na ulan, kitang-kita ni Ara ang konsentrasyon sa mukha ng lalaki. Ang mga kamay nito, kahit marungis, ay tila may sariling isip, maingat, mabilis, at sigurado sa bawat galaw. Sa ilang sandali lang, tumigil ang lalaki. Pinunasan ang radyo at pinihit ang isang switch. Isang pamilyar na kanta ang biglang umalingaw-ngaw mula sa lumang radyo, malinaw at buo. Napatingala ang lalaki at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napatitig si Ara, isang lalaking kayang bigyan ng bagong buhay ang isang bagay na itinuturing na basura ng iba. Isang lalaking nakahanap ng solusyon sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng malakas na ulan. Hindi niya alam kung bakit. Kung dahil ba sa desperasyon o sa tindi ng kanyang pangangailangan. Pero habang nakatingin siya sa mga mata ng estranghero, mga matang puno ng talino na hindi niya nakikita sa kanyang mga inhinyero, isang maliit at hindi kapani-paniwalang pag-asa ang biglang sumibol sa kanyang puso. Para kay Marco David, ang tunog ng gumaganang electronics ay musika. Lalo na kung galing ito sa isang bagay na napulot lang niya sa basura. Ang maliit na radyo sa kanyang harapan ay umilaw at isang luma, ngunit malinaw na kanta, ang pumuno. Sa kanilang munting barong-barong, napangiti si McCoy. Ayos na! Pwede na itong ibenta bukas. Kuya? Isang mahinang ubo ang kasunod ng boses na yon. Lumingon si McCoy at nakita ang kanyang kapatid na si Amy, 16 na taong gulang, na nakasilip mula sa manipis na kortina na nagsisilbing pinto ng kanilang kwarto. O bunso, bakit gising ka pa? Gabing-gabi na. Malumanay na sabi ni McCoy habang pinupunasan ng radyo. Ang galing mo talaga, kuya, sabi ni Amy, ang mga matay kumikinang habang nakatingin sa gumaganang radyo. Lahat ng sira, kaya mong ayusin. Siyempre, para may pambili na tayo ng gamot mo bukas, sagot ni McCoy, sabay kindat. At kapag nakaipon pa ako, ibibili kita ng bagong music player, yung hindi na kailangan pang kumpunihin ng kuya mo. Lalong lumawak ang nangiti ni Amy. Pero sinundan na naman iyon ng sunod-sunod na pag-ubo. Agad na napawi ang nangiti ni McCoy. Nilapitan niya ito at hinaplos ang likod. Sige na, bumalik ka na sa higaan. Magpahinga ka na. Tumango si Amy at bumalik sa loob. Naiwan si McCoy na nakikinig sa tunog ng ulan at sa mahinang paghinga ng kanyang kapatid. Ang bawat ubo nito ay isang paalala sa kanya kung bakit kailangan niyang magtrabaho ng doble, triple. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan at sa saglit na liwanag na yon ay natanaw niya ang isang mamahaling itim na kotse na nakahinto sa di kalayuan. Napailing na lang si McCoy. Mayaman. Paniguradong may tatawagan yan para sunduin siya. Binalik niya ang atensyon sa kanyang mga gamit, nililigpit ang mga tornilyo at piyesa. Hindi niya pinansin ang kotse. Iba ang mundo niya sa mundo ng mga taong nakasakay doon. Ngunit nagulat siya nang makarinig ng mga yabag na papalapit. Dahan-dahan, isang anino ang nabuo sa harap ng kanyang munting pwesto. Isang babae. Basa sa ulan, ang mamahaling damit ay nandulumo. Ngunit kahit sa ganong kalagayan, bakas pa rin ang ganda at tindig nito.
Excuse me? Sabi ng babae. Ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa lamig. Sorry sa abala. Pwede bang, pwede bang magtanong kung may alam kang mekaniko malapit dito? Napatitig si McCoy. Siya yon, ang babaeng nakita niya kanina. Ang anak ng may-ari ng pabrika kung saan siya madalas mamulot ng mga bakal at sirang gamit. Biglang nakaramdam ng hiya si McCoy. Napayuko siya. Ayaw niyang makita siya ng ganito. Basa, marungis, amoy kalawang. Wala po ma'am. Halos pabulong niyang sagot. Malayo po ang pinakamalapit na talyer dito. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ng babae. Ang pag-asa sa mga mata nito ay biglang naglaho. Ganun ba? Sige, salamat na lang. Akmang tatalikod na ang babae. Nang biglang kumislap sa isip ni Makoy ang mukha ni Ami, kailangan niya ng pera para sa gamot. Ma'am, teka po. Pigil niya. Lumingon ito. Hindi po ako mekaniko. Panimula ni Makoy. Pero, baka po pwede kong tingnan. Baka sakaling simpleng problema lang. Nag-aalangan ang babae, ngunit sa huli ay tumango na rin. Sige please. Sinundan niya ito papunta sa kotse. Isang tingin pa lang sa ilalim ng hood, alam na niya. Hindi siya tumingin sa makina. Tumingin siya sa mga koneksyon, sa mga bagay na madalas nakakalimutan ng iba. At doon niya nakita. Isang kable ng baterya na bahagyang umangat sa terminal nito. Dahil sa pagkakabasa, nawalan ito ng koneksyon. Kumuha siya ng isang pirasong basahan, pinunasan ng terminal, at muling ikinabit ng mahigpit ang kable. Subukan niyo na po, ma'am, sabi niya. Pumasok ang babae sa kotse at pinihit ang susi. Sa isang iglap, umandar ang makina. Hindi makapaniwala si Ara. Tiningnan niya si Makoy, ang mga matay ng lalaki sa pagkamangha. Paano mo? Ang driver ko? Kanina pa niya tinitingnan yan. Nagkibit balikat lang si Makoy. Minsan po, hindi yung malaking piyesa ang may problema. Bumaba ng kotse si Ara. May bagong kislap sa kanyang mga mata. Anong pangalan mo? Makoy po. Makoy. Pag-uulit niya. Ako si Ara. Makoy, may hihilingin sana ako sa'yo. Isang pabor na hindi ka panipaniwala. Napakunot ang noo ni Makoy. May isang malaking makina sa pabrika namin. Tuloy ni Ara. Ang boses ay puno ng desperasyon. Sira ito. At walang sino man sa mga inhinyero ko ang makapagpaandar. Makoy, gusto kong tingnan mo. Napaatras si Makoy na tila napaso. Ma'am, nagbibiro po ba kayo? Basurero lang po ako. Anong alam ko sa makina ng pabrika? Ang nakita kong ginawa mo sa kotse ko. Sa radyong yan. Hindi yan trabaho ng basta-basta lang. May alam ka. Nararamdaman ko. Pagpilit ni Ara. Magbabayad ako. Kahit magkano. Umiling si Makoy. Ang hiya at orgulyo ay nag-aaway sa loob niya. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po kaya yan. Ibang usapan na po yon. Langit siya. Lupa ako. Hindi ako pwedeng pumasok sa mundo niya. Pagtatawanan lang ako doon. Nakita ni Ara ang pagtanggi sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya. Kumuha ng isang card mula sa kanyang wallet at iniabot ito kay Makoy. Ito ang numero ko, sabi niya. Kung magbabago ang isip mo, pakiusap, pag-isipan mo. Hindi lang tutungkol sa isang makina, Makoy. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng buong pamilya ko. Hindi kinuha ni Makoy ang card. Kaya't maingat itong ipinatong ni Ara sa ibabaw ng radyo bago siya sumakay sa kotse at umalis. Naiwan si Makoy na nakatayo sa ulan, nakatingin sa card na kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa kanyang munting pwesto. Gabi. Habang mahimbing na natutulog si Makoy, nagising siya sa tunog ng hirap na paghinga. Dali-dali siyang bumangon at pumasok sa kwarto. Nakita niya si Ami na nakaupo sa higaan, hawak ang dibdib, at hirap na hirap huminga. Ami! Taranta niyang sabi. Anong nangyayari?
Kuya, yung gamot ko, ubos na pala. Hirap niyang sabi sa gitna ng paghinga. Nataranta si McCoy. Tumakbo siya palabas. Walang botika na bukas sa mga oras na yon at wala siyang pera. Ang kikitain niya sa radyo ay bukas pa niya makukuha. Napaupo siya sa labas ng kanilang pinto. Ang ulo ay napasabunot sa kawalan ng magawa. Ang tunog ng hirap na paghinga ni Ami ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. At doon, sa ibabaw ng radyo, nakita niya ang business card, Reyes Manufacturing, Isabel Reyes, CEO. Tinitigan niya ang card, pagkatapos ay lumingon siya sa loob, sa kanyang kapatid na naghihirap. Ang dangal ba niya? O ang buhay ng kapatid niya? Sa sandaling iyon, alam na ni McCoy na wala na siyang pagpipilian. Kinabukasan, bumalik si Ara sa pabrika na may dalang kakaibang bigat at determinasyon sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ng Queen Isabella ay sumalubong sa kanya, isang paalala ng problemang nag-aabang. Alam niya ang kailangan niyang gawin at alam niyang hindi ito magugustuhan ni Richard. Dumiretso siya sa opisina nito. Naabutan niya itong kausap ang ilang miyembro ng board sa telepono. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Opo sir, iyon na nga po ang pinakamagandang solusyon sa ngayon. I'm preparing the proposal for the acquisition. Nang makita siya ni Richard, agad itong nagpaalam sa kausap. Ara, nandyan ka na pala. Sabi niya, tila ba walang nangyari? Good. May meeting tayo mamaya. Kailangan na nating ipresenta sa board ang alok ng M-Corp. Hindi. Mariing sagot ni Ara. Napakunot ang noo ni Richard. Anong hindi? Hindi natin ibebenta ang kumpanya at hindi natin papalitan ang makina ni Mama. Sabi ni Ara, ang bawat salita ay may diin. May ipapatawag akong ibang titingin. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Richard. Sino? May nahanap ka bang mas magaling sa buong engineering department natin? Nag-hire ka ba ng galing sa ibang bansa? Huminga ng malalim si Ara. Hindi. Nakilala ko siya kagabi. At sino naman yan? Nag-aalangan si Ara. Alam niyang pagtatawanan siya. Isa siyang mekaniko. Mekaniko? Tumaas ang kilay ni Richard. Saan galing? Anong kumpanya? Hindi siya galing sa kumpanya. Halos pabulong na sabi ni Ara. Nakita ko siya. Sa gilid ng daan, inayos niya ang kotse ko. Isang sandali ng katahimikan. Tinitigan siya ni Richard na parang hindi makapaniwala sa narinig. At pagkatapos, humagalpak ito ng tawa. Isang tawa na puno ng pang-iinsulto. Are you serious, Isabel? Sabi ni Richard, ginagamit ang buo niyang pangalan. Isang mekaniko sa kalye? Naririnig mo ba ang sarili mo? Desperada ka na ba talaga? Alam ko ang nakita ko, Richard. Depensa ni Ara. May talento siya. Talento? Ara, pinapahiya mo ang sarili mo. Pinapahiya mo ako. Sabi ni Richard, ang boses ay naging malamig at matigas. Huwag na huwag mong itutuloy yang kabaliwan mo. Pero huli na ang lahat. Dahil nagbigay na ng instruction si Ara sa gwardiya sa gate. Hindi niya pinansin si Richard. Tinalikuran niya ito at naglakad palabas. Naghintay siya malapit sa entrance. Ang puso niya ay kumakabog. Paano kung hindi ito dumating? Paano kung tama si Richard at isa lang itong malaking kahibangan? Ilang minuto pa, isang pamilyar na figura ang natanaw niyang naglalakad papalapit sa gate. Si McCoy. Nakasuot ng malinis pero halatang lumang t-shirt at pantalon. Mukha siyang mas payat at mas maliit sa liwanag ng araw. Nakita ni Ara kung paano siya hinarang ng gwardya. Nakita niya ang pagyuko ni McCoy, ang hiya sa kanyang mga mata, habang tinatanong kung saan siya pupunta. Hindi na nakatiis si Ara. Nilapitan niya sila. Papasukin mo siya. Utos niya sa gwardya. Pero ma'am, ako ang nagpapapasok sa kanya. Matigas na sabi ni Ara. Tumingin siya kay McCoy. Sumunod ka sa akin. Tumangulang si McCoy. Hindi makatingin ng diretso sa kanya.
Nagsimula silang maglakad papasok sa production floor. Bawat hakbang nila ay tila isang malakas na tunog sa gitna ng katahimikan. Ang lahat ng mga trabahador, ang lahat ng mga inhinyero ay napahinto sa kanilang ginagawa. Nakatingin sila, nagbubulungan. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Naramdaman niya ang tingin nila, mga tingin ng pagtataka, ng panghuhusga. Naramdaman niya ang hiya ni McCoy na tila ba sarili niyang hiya. Ngunit nagpatuloy siya sa paglakad. Hinawakan niya ang braso ni McCoy. Isang maliit na gesture para sabihing, "Kasama mo ako dito." Pagdating nila sa kinaroroonan ng Queen Isabella, nag-aabang na si Richard. Kasama ang dalawa pa niyang inhinyero. Ang mga braso niya ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang muka ay puno ng paghamak. "So ito na pala," sabi ni Richard. Tinitingnan si McCoy mula ulo hanggang paa. "Ang eksperto mo." Hindi umimik si McCoy. "May lisensya ka ba?" tanong ni Richard. Direkta kay McCoy. "May maipapakita ka bang kahit anong papeles na nagpapatunay na alam mo ang ginagawa mo?" Napayuko lalo si McCoy. Wala po, sir." "Wala." Pag-ulit ni Richard na may ngisi. "Kung ganon, anong karapatan mong hawakan ang isang makinang nagkakahalaga ng milyon-milyon?" Nakita ni Ara ang panginginig ng kamay ni McCoy. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. At doon, nag-init ang kanyang ulo. Humarap siya sa lahat. "Makinig kayong lahat." Nagsimula si Ara. Ang boses niya ay malinaw at matatag, pumupuno sa buong pagawaan. "Ang taong ito ay panauhin ko at nandito siya para tingnan ang makina." Tumingin siya ng diretso kay Richard. "Bibigyan natin siya ng pagkakataon. Kung hindi niya ito maayos, ako ang mananagot. Tatanggapin ko ang anumang desisyon ng board. Ibenta ang kumpanya, kung yan ang gusto ninyo." Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Pati si Richard ay natigilan. Pero, nagpatuloy si Ara. "Kapag napaandar niya ito, kapag nagawa niya ang hindi ninyo nagawa, sisiguraduhin kong ibibigay ninyong lahat ang respeto na nararapat para sa kanya." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lugar. Walang nangahas na magsalita. Dahan-dahan, lumingon si Ara kay McCoy. "Sige na," mahina niyang sabi. "Tingnan mo na." Sa unang pagkakataon, tumingin ng diretso si McCoy kay Ara. May pag-aalangan, ngunit mayroon ding pasasalamat sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumango. Lumapit siya sa dambuhalang makina. Hindi niya binuksan ang kanyang dalang bag ng mga gamit. Hindi siya kumuha ng kahit anong panukat. Ipinatong lang niya ang kanyang palad sa malamig na katawan ng Queen Isabella. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tila ba nakikinig? Tila ba sinusubukang intindihin ang isang lengguwaheng siya lang ang nakakaalam? Ang lahat ay naghihintay, nangingilabot sa kakaibang ginagawa niya. Pagkatapos ng ilang sandali, iminulat ni McCoy ang kanyang mga mata. Lumingon siya kay Ara at sa gitna ng nakabibinging katahimikan, nagsalita siya sa isang boses na mahina, ngunit puno ng kasiguraduhan. Hindi siya sira. Sinasakal siya. Ang mga salitang binitawan ni McCoy ay tila isinabit sa hangin. Sinasakal siya. Isang inhinyero sa likod ni Richard ang unang bumasag sa katahimikan sa pamamagitan ng isang pigil na tawa. Sinundan ito ng mahihinang bulungan at pag-iling mula sa iba. "Sinasakal," ulit ni Richard. Tila ba narinig niya ang pinakakatawa-tawang bagay sa buong mundo. "Ano to, ospital? Makina yan, hindi pasyente. Kung wala kang mas matinong sasabihin, umalis ka na lang." Naramdaman ni McCoy ang pag-init ng kanyang mga tainga. Ang lahat ng mata ay nasa kanya, mga matang mapanghusga. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mukha ni Ara. May pag-aalinlangan pa rin doon, ngunit meron ding bahid ng pag-asa na para sa kanya lang. Iyon lang ang kailangan niya. "Kailangan ko po ng flashlight." Isang mahabang piraso ng alambre
at isang Stilson wrench. Sabi ni McCoy, ang boses ay mahina, ngunit hindi nanginginig. Muling nagtawanan ang mga inhinyero. Seryoso ba to? Aayusin niya ang multi-million-dollar machine gamit ang pangbakal bote? Bulong ng isa. Ibigay niyo sa kanya ang kailangan niya. Utos ni Ara. Ang tingin ay matalim na ipinukol sa mga tauhan. Agad silang kumilos, kahit halatang naguguluhan. Binaliwala ni McCoy ang mga pangaasar. Para sa kanya, wala nang ibang tao sa silid na yon. Siya na lang, at ang higanteng pasyente sa kanyang harapan. Hindi siya nagsimula sa control panel na puno ng kumikinang na mga ilaw at butones. Hindi niya tiningnan ang mga blueprint na hawak ng mga inhinyero. Sa halip, lumuhod siya at sinimulang haplusin ang mga tubo sa ilalim ng makina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, ang makina ay isang katawan. Ang langis ang dugo. Ang kuryente ang sistema ng nerbiyos. At ang hangin. Ang hangin ang hininga nito. Sinundan ng kanyang mga kamay ang daloy. Dito mainit. Tama lang. Dito, bahagyang may panginginig, normal lang. Ngunit sa isang bahagi sa likod, isang lugar na natatakpan ng alikabok at halos hindi na napapansin, naramdaman niya ito. Isang kakaibang lamig, isang lugar kung saan dapat ay may dumadaloy na init mula sa internal cooling system. Pero wala. Malamig. Patay. Dito, bulong niya sa sarili. Ginamit niya ang flashlight para silipin ang isang makitid na espasyo sa likod ng pangunahing motor. Doon, nakita niya ang isang maliit na tubo na hindi man lang nakamarka sa mga diagram na nakakalat sa sahig. Isang auxiliary pipe. At sa bukana nito, may isang bagay na bumabara. Isang maliit na piraso ng metal na tila naputol mula sa ibang bahagi at naipit doon. Ito na yon. Ang bara sa ugat. Ang sakal sa lalamunan. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sigaw ni Richard, papalapit. Bawal mong galawin yan. That's not part of the standard maintenance check. Masisira mo ang buong sistema. Richard, hayaan mo siya, sabi ni Ara, na lumapit na rin sa likod ni McCoy. No, Ara, this is insane. Pananagutan ko to sa board kapag lalong nasira to dahil sa isang basurero. Hindi sila pinansin ni McCoy. Maingat niyang ipinasok ang alambre. Ginagamit ito na parang mga daliri ng isang siruhano. Dahan-dahan niyang sinundot ang piraso ng metal. Sinusubukang igiya palabas. Isang maling galaw lang ay maaaring itulak niya ito, lalo pa loob. Pawis na pawis si McCoy. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang mabagal na bilang. Gawin ninyo ang sinabi niya. Biglang sabi ni Ara sa dalawang trabahador na nakatayo lang. Ang boses niya ay puno ng awtoridad na ikinagulat ng lahat, pati na ni Richard. Tulungan ninyo siyang tanggalin ang takip ng housing na yan. Ang mga salitang iyon ay parang malakas na hangin na nagtulak sa layag ni McCoy. Sa utos ni Ara, ang mga trabahador ay tumulong na baklasin ang isang maliit na panel na nagbigay kay McCoy ng mas maluwag na espasyo. Ginamit niya ang wrench para bahagyang luwagan ang tubo at sa wakas, nahila niya ang nakabarang piraso ng metal palabas. Isang maliit, baluktot na tornilyo. Iyon lang pala ang pumatay sa buong makina. Huminga ng malalim si McCoy at tumayo. Inabot niya ang tornilyo kay Ara. Ito po ang problema. Tinitigan ni Ara ang maliit na piraso ng metal sa kanyang palad. Pagkatapos ay tumingin siya kay McCoy. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng napalitan ng puro at hindi matatawarang paghanga. Paano? Paano mo nalaman? Mahina niyang tanong. Lahat po ng makina, parang tao lang. Paliwanag ni McCoy. Sa wakas ay nakahanap ng tamang mga salita. May puso, yung motor. May mga ugat, yung mga tubo. At may baga, yung cooling system. Kahit gaano kalakas ang puso, kung hindi makahinga, mamamatay din po. Napatulala si Ara.
Isang paliwanag na simple pero puno ng kahulugan. Isang paliwanag na hindi kailanman narinig mula sa mga inhinyerong puro numero at teorya lang ang alam. Okay, tapos na ang kwentuhan. Putol ni Richard. Halatang pikon na. Naalis mo na yung tornilyo. Ngayon, tingnan natin kung yan nga talaga ang problema. Paandarin mo. Ang hamon ay malinaw. Ito na ang sandali ng katotohanan. Naglakad si Makoy papunta sa main control panel. Bawat hakbang niya ay mabigat. Binalik niya ang lahat ng settings sa dati. Huminga siya ng malalim at ang kanyang daliri ay lumapat sa malaking berdeng butones. Pinindot niya ito. Isang mahinang ugong ang unang narinig. Sinundan ng isang malakas na kalansing. Pagkatapos ay isang serye ng mga tunog na tila pag-ubo. Napuno ng tensyon ang buong silid. Walang humihinga. Lahat ay nakatingin sa makina. Nag-aabang kung ito ba ay tuluyang aandar o tuluyang sasabog. Nurse to. Ang tunog ng pag-ubo ng makina ay tumagal ng 10 segundo na parang isang oras. Si Ara ay napakagat sa kanyang labi. Ang puso niya ay nasa lalamunan. Si Richard naman ay may isang munting ngisi sa kanyang mukha. Tila nag-aabang sa tiyak na kabiguan. At pagkatapos, isang himala. Ang mga pag-ubo ay napalitan ng isang tuloy-tuloy at malakas na ugong. Ang mga ilaw sa control panel ay isa-isang umilaw na berde. Ang mga piston ay nagsimulang gumalaw sa isang pamilyar at ritmikong indayog. Ang Queen Isabella ay muling humihinga, muling tumitibok. Buhay. Isang malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa mula sa mga trabahador ang bumasag sa tensyon. Ang tunog ng kanilang saya ay umalingaw-ngaw sa buong pagawaan, isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Ara. Napatingin siya kay Makoy. Nakatayo lang ito sa tabi ng control panel, ang mukha ay seryoso pa rin. Nakikinig ng mabuti sa bawat tunog na ginagawa ng makina. Para bang isang doktor na sinusuri ang tibok ng puso ng isang pasyenteng kagagaling lang sa bingit ng kamatayan. Hindi pa po siya 100%, sabi ni Makoy. Sapat lang para marinig ni Ara sa gitna ng ingay. Kailangan pa pong i-calibrate. Medyo iba po ang tunog ng isang gear sa loob. Ngunit walang sino man ang nakarinig sa kanya maliban kay Ara. Para sa lahat, ang makina ay gumagana na. Ang krisis ay tapos na. Nakita ni Ara si Richard. Nakatayo ito sa gilid. Ang mukha ay hindi maipinta. Ang nangiti nito kanina ay napalitan ng isang malamig na galit. Tiningnan niya si Makoy, hindi bilang isang hepe na nakatingin sa isang tagapagligtas, kundi bilang isang hari na tinitingnan ang isang pulubing umagaw ng kanyang korona. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na tumalikod si Richard at naglakad paalis nang walang imik. Hindi ito pinansin ni Ara. Ang mahalaga ay si Makoy. At ang makina, inabot niya ang gabi sa pagawaan. Ang mga trabahador ay umuwi ng may ngiti sa kanilang mga labi. Ang mga inhinyero ay bumalik sa kanilang mga opisina, nagbubulungan tungkol sa swerte ng basurero. Ngunit si Makoy ay nanatili doon. Hindi niya iniwan ang tabi ng makina. Patuloy na pinakikiramdaman, tinitimpla ang bawat tornilyo at piyesa. Nagpabili si Ara ng 2 tasa ng mainit na kape at isang supot ng pandesal at nilapitan niya ito. Makoy, tawag niya. Nagulat ito at napalingon. Mamara, wag mo na akong tawaging ma'am, sabi ni Ara sabay ngiti. Ara na lang. At kumain ka muna. Kanina ka pa dyan. Nag-aalangan man ay tinanggap din ni Makoy ang kape at tinapay. Umupo sila sa isang malinis na sahig, hindi kalayuan sa makina. Tanging ang ugong nito at ang tunog ng ulan sa labas ang kanilang naririnig. Salamat, sabi ni Ara. Basag ang katahimikan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Trabaho lang po, sagot ni Makoy, nakayuko sa kanyang tasa. Hindi,
Ang ginawa mo kanina, hindi lang yun trabaho. Pagtatama ni Ara. Parang, parang naiintindihan mo siya. Ang makina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara na bahagyang ngumiti si McCoy. Lumaki po kasi ako sa mga sirang gamit. Para sa akin, lahat sila may kwento. Kailangan mo lang pakinggan. Bakit, bakit hindi ka nag-aral ng engineering? Usisa ni Ara. Hindi niya napigilan ang sarili. Biglang naglaho ang ngiti ni McCoy. Nag-aral po. Pero kinailangan pong huminto. May mga bagay na mas naging importante. Naintindihan ni Ara na may isang masakit na kwento sa likod ng mga salitang yon. At naalala niya ang dahilan kung bakit ito pumayag na pumunta dito. Ang kapatid mo, mahina niyang sabi. Kamusta na siya? Napatingin sa kanya si McCoy. Nagulat na naaalala pa niya. Kailangan niya po ng operasyon sa puso. Isang bigat ang biglang naramdaman ni Ara. Ang lalaking nagligtas sa puso ng kanyang pabrika ay may sariling puso na kailangang iligtas. Tutulungan kita, sabi ni Ara, puno ng sinseridad. Kami ang bahala sa lahat ng gastusin sa ospital. Umiling si McCoy. Hindi po kailangan. Sapat na po yung ibabayad ninyo sa akin sa trabahong to. Pero gusto ko pong paghirapan. Putol ni McCoy, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Para kapag gumaling siya, masasabi kong galing yon sa sarili kong pawis. Natahimik si Ara. Isang bagong klase ng paghanga ang nabuo sa kanyang puso. Paghanga sa talento. Paghanga sa prinsipyo. Habang iniinom niya ang kanyang kape, ang kamay niya ay bahagyang nanginginig dahil sa pagod. Aksidenteng natabig nito ang kamay ni McCoy na nakapatong sa sahig. Isang saglit. Isang mabilis na pagdampi ng kanilang mga balat. Ngunit para sa kanilang dalawa, tila may kuryenteng dumaloy. Mabilis na binawi ni Ara ang kanyang kamay. Ang pisngi ay namumula. Sorry, sabi niya. Okay lang, sagot ni McCoy, na mabilis ding umiwas ng tingin. Sa di kalayuan, mula sa madilim na sulok ng paggawaan, isang anino ang nakamasid. Nakita ni Richard ang lahat. Ang pag-uusap, ang pagngiti, ang pagdampi ng mga kamay. Isang malamig na apoy ng selos at galit ang nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi niya matatanggap ito. Hindi niya hahayaang isang basurero ang maging bida sa kwentong dapat ay para sa kanya. May isa pa po akong kailangang tingnan. Biglang sabi ni McCoy, binabasag ang namuong katahimikan sa pagitan nila ni Ara. Itinuro niya ang isang selyadong panel sa pinakapuso ng makina. Iyon po ang main controller. Ayon po sa naramdaman ko kanina, parang may pag-aatubili sa signal na binibigay niya. Gusto ko lang pong siguraduhin na malinis ang mga contact points sa loob para sigurado pong hindi na ito uulit. Tumango si Ara. Hindi alam ang panganib na nag-aabang sa likod ng simpleng panel na yon. Sige, gawin mo ang kailangan mong gawin. Mayroong isang kasabihan si McCoy na natutunan niya sa sarili. Kapag ang isang makina ay ayaw umamin sa tunay niyang sakit, kailangan mong kausapin ang kanyang kaluluwa. At ang kaluluwa ng Queen Isabella ay nasa likod ng selyadong metal na panel na may nakasulat na Main Control Unit, Authorized Personnel Only. Sa pahintulot ni Ara, kinuha ni McCoy ang kanyang mga gamit. Ang mga kamay niya ay kalmado at sigurado habang binubuksan niya ang mga tornilyo. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang titig ni Ara sa kanyang likod. Isang titig na puno ng tiwala. Ayaw niyang biguin iyon. Nang bumukas ang panel, isang masalimuot na tanawin ng mga kawad, circuit boards, at kumukutitap na maliliit na ilaw ang bumungad sa kanya. Sa isang ordinaryong mata, lahat ay mukhang perpekto at nasa ayos. Pero hindi ordinaryo ang mga mata ni McCoy. Hindi niya tiningnan ang kabuuan. Tumingin siya sa mga detalye, sa alikabok, sa bahagyang pagkupas ng kulay ng mga piyesa dahil sa init at panahon. Lahat ay may bakas ng edad. Lahat maliban sa isa.
Sa gitna ng board ang pinakaimportanteng microchip, ang utak na nagkokontrol sa lahat, ay masyadong bago, masyadong malinis, masyadong perpekto. Isang malamig na kaba ang gumapang sa batok ni McCoy. Kinuha niya ang mga lumang diagram ng makina na iniwan sa isang mesa, mga papel na gawa pa ng ina ni Ara. Hinanap niya ang numero ng piyesa ng orihinal na control chip. Itinapat niya ang ilaw sa chip na nakakabit sa board. Hindi tumutugma ang numero. Hindi ito ang orihinal na piyesa. Pinalitan ito. Ngunit bakit? Kung nasira ang luma, hindi ba dapat ay mas gumanda ang takbo ng makina sa bagong piyesa? Bakit tila ito pa ang nagdudulot ng pag-aatubili? Sa sistema, maingat na maingat. Gamit ang isang espesyal na pang-ipit, tinanggal ni McCoy ang chip mula sa socket nito. Binaliktad niya ito. At doon, nakita niya ang isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang maliit, halos hindi mapansing component na idinugtong sa ilalim ng chip. Isang bagay na alam niya kung ano. Isang rudimentary capacitor na nakaprogram para mag-overload at mag-short circuit kapag naabot ang isang tiyak na bilang ng oras ng operasyon. Isang bombang may oras. Biglang nanlamig ang kanyang pawis. Ang paghinga niya ay tila bumigat. Hindi ito sira. Hindi ito aksidente. Ito ay sabotahe. Akmang ibabalik na niya ang chip nang may maramdaman ang kanyang mga daliri sa ilalim ng board, sa isang madilim na espasyo kung saan nahuhulog ang mga maliliit na gamit. Isang malamig na piraso ng metal. Kinapa niya ito at dahan-dahang inilabas. Hindi ito isang tornilyo o isang piraso ng kawad. Isa itong screwdriver, ngunit hindi ordinaryo. Manipis ito, may magnetic na dulo, at gawa sa dekalidad na materyales. Isang gamit na para lang sa mga propesyonal na inhinyero. At sa dulo ng hawakan nito, may nakaukit na 3 maliliit na letra. RDV Richard De Vera. Sa isang iglap, lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa isip ni McCoy. Ang pagkasira ng makina. Ang pagpipilit ni Richard na ibenta ang pabrika. Ang galit nito nang maayos niya ang Queen Isabella. Lahat ay konektado. Lahat ay planado. At siya ang nakatuklas ng lahat. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi na siya ang mekanikong nag-aayos ng makina. Saksi siya sa isang krimen. Isang takot na hindi niya pa naramdaman noon ang biglang bumalot sa kanya. Si Richard ay makapangyarihan. Siya? Sino siya? Isang basurero. Sino ang maniniwala sa kanya? Madali lang siyang patahimikin. Madali lang siyang pagbintangan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan niyang itago ang ebidensya. Mabilis niyang isinilid sa kanyang bulsa ang peking chip at ang screwdriver. Maingat niyang isinara ang panel. Tila ba walang nangyari. Bawat galaw niya ay mabigat. Bawat tunog ng tornilyo ay nakakabingi. Kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat. Kailangan niyang makausap si Ara ng silalang. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Tumayo siya at dahan-dahang lumingon. Hinahanap si Ara sa gitna ng malawak at tahimik na paggawaan. Ngunit hindi si Ara ang kanyang nakita. Sa dulo ng mahabang pasilyo, sa pagitan ng mga anino ng ibang makina, may isang taong nakatayo, nakamasid, si Richard. At sa mga labi nito, may isang ngiti. Isang ngiting malamig. Isang ngiting nakakaalam. Isang ngiting nagsasabing, alam ko na alam mo na. Nakatayo si Ara, naghihintay na matapos si McCoy. May bahagi sa kanya na kinakabahan, ngunit mas malaki ang bahagi na panatag na. Alam niyang anumang maliit na problema, ang makita ni McCoy ay madali lang nitong maaayos. Ilang sandali pa, tumayo si McCoy at lumingon sa kanya. Ngunit ang mukha nito ay iba na. Wala na ang kalmadong konsentrasyon na hinangaan niya. Ang nakikita niya ngayon ay isang mukha na puno ng pag-aalala, halos takot. Ara? Sabi ni McCoy. Ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. May nakita ako. Akmang lalapit si Ara.
nang isang boses ang pumutol sa kanilang pagitan. Anong nakita mo? Si Richard. Lumabas siya mula sa kanyang opisina. Ang mukha ay seryoso at ang mga kamay ay nasa likod. Kasunod niya ang dalawang senior manager. Richard, tapos na si McCoy, sabi ni Ara. May nakita lang daw siyang kailangang ayusin. Alam ko, putol ni Richard. At iyon mismo ang problema. Tumingin siya sa mga kasama. Magpatawag kayo ng emergency meeting. Ngayon din, sa conference room. Umiikot ang paningin ni Ara. Teka, anong nangyayari? Hindi siya sinagot ni Richard. Tinitigan lang nito si McCoy ng isang makahulugang tingin bago tumalikod at maglakad papuntang conference room. Walang nagawa si Ara kundi sumunod. Kasama si McCoy na halatang naguguluhan at kinakabahan. Pagpasok nila sa silid, nakita ni Ara na ang lahat ng department heads ay nandoon na. Tila ba nakahanda na ang lahat? Tila ba siya na lang ang hindi nakakaalam? Nang maupo silang lahat, tumayo si Richard sa harapan. Isinaksak niya ang isang USB sa laptop at isang imahe ang lumabas sa projector. Isang microchip, sunog at basag. Ito, panimula ni Richard. Ang boses ay puno ng awtoridad. Ang control chip ng Queen Isabella. O mas tamang sabihin, ito ang natira dito matapos pakialaman ng isang hindi kwalipikadong tao. Lahat ng mata ay napunta kay McCoy. Ano? Hindi yan yung chip. Depensa ni McCoy. Napatayo. May timer yung nakita ko. Tumahimik ka. Sigaw ni Richard. Narinig nyo? Isang walang katuturang kwento. Ang totoo, dahil sa maling paghawak, na short circuit niya ang buong control unit. Sinubukan niyang ayusin, lalo lang niyang sinira. Ang motibo? Para mas lumaki ang trabaho at mas lumaki ang bayad. Hindi totoo yan, sigaw ni McCoy. Ngunit ipinagpatuloy ni Richard ang kanyang presentasyon. Ipinakita niya ang isang video mula sa CCTV. Isang video na halatang pinutol at inedit. Ipinakita nito si McCoy na tila kahina-hinalang kumikilos malapit sa control panel. Hindi ipinakita ang pagtuklas niya sa screwdriver. Hindi ipinakita ang totoong nangyari. At hindi lang yan. Dagdag ni Richard, tila ba may matinding kirot sa kanyang boses. Tumingin siya kay Ara. Ara, ayaw kong gawin to, pero kailangan malaman ng lahat. Ipinakita niya ang report ng security tungkol sa pagkasira ng kotse ni Ara kagabi. Hindi ba't isang malaking koinsidensya na kung kailan kailangan natin ng tulong, bigla na lang masisira ang kotse ng ating CEO sa tapat mismo ng pwesto ng isang magaling na mekaniko? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ara. Ang lahat ng piraso ng kwento ni Richard ay nagtutugma sa isang nakakatakot na paraan. Ang lohika, ang mga ebidensya, ay nandoon lahat. Napapalingon siya kay McCoy, na pilit sumasagot pero hindi mabuo ang mga salita. Hindi, tinulungan ko lang siya. Yung screwdriver, may pangalan na niyo. Isang screwdriver? Sarkastikong tawa ni Richard. Iyan na ba ang pinakamagaling mong palusot? Pagkatapos mong sirain ang isang makinang milyon ng halaga, isang screwdriver ang idadahilan mo? Nakakaawa. Lumapit si Richard kay Ara at bumulong. Sapat lang para marinig niya. Sinabi ko na sa'yo, Ara, ginagamit ka lang niya. Tingnan mo siya. Ganyan sila. Mga manloloko. Ang mga salita ni Richard ay tumagos sa isip ni Ara. Ang tiwala na ibinigay niya kay McCoy ay biglang gumuho, napalitan ng isang nakakalitong pagdududa. Gusto ng puso niyang maniwala kay McCoy, ngunit ang lahat ng ebidensya ay sumisigaw ng kasalanan nito. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang fiancé? Isang respetadong inhinyero? O isang estrangherong napulot niya lang sa daan? Ang desisyon ng board ay mabilis at walang awa. Dahil sa matinding pinsalang idinulot niya sa ari-arian ng kumpanya, deklara ng isa sa mga manager,
Si Mr. Marco David ay permanenteng pinagbabawalang pumasok sa lugar na ito at tatawag kami ng security para i-escort siya palabas. Nakatayo lang si Ara, parang napako sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo niya ay umikot ng dahan-dahan. Nakita niya ang mukha ni McCoy, ang gulat, ang sakit, ang hindi makapaniwalang pagtingin na ipinukol nito sa kanya. Isang tingin na tila nagtatanong, "Pati ba ikaw?" Pero walang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Hindi niya ito naipagtanggol. Dumating ang dalawang gwardya. Walang pakundangang hinawakan nila si McCoy sa magkabilang braso. Hindi na ito pumalag. Tumingin lang ito kay Ara sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay puno ng kabiguan. Bago siya kinaladkad palabas ng silid. Isang malakas na pagsara ng pinto ang nagpabalik kay Ara sa realidad. Wala na si McCoy. At siya, wala siyang ginawa. Sinundan ng mga mata ni Ara ang pagsara ng pinto ng conference room. Ang malakas na kalabog niyon ay tila gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Ngunit ito ay totoo. Ang lahat ng ito ay totoo. Pinaalis niya si McCoy. O mas tamang sabihin, hinayaan niyang paalisin si McCoy. Isabel. Ang boses ni Richard ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakalapit na pala ito sa kanya. Ang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat. I know this is hard, pero ginawa natin ang tama. Tinanggal ni Ara ang kamay nito. Pakiramdam niya ay marumi iyon. Umalis muna kayong lahat. Utos niya sa mga natirang tao sa silid. I need to be alone. Nang mag-isa na lang siya, napaupo siya sa isang upuan. Ang lakas ay tila biglang naubos. Ulit na naglalaro sa isip niya ang huling tingin ni McCoy. Isang tingin ng pagtataksil. Isang tingin na tila sumisira sa kanyang kaluluwa. Tama ba ang ginawa niya? Lumipas ang mga oras na parang minuto. Isang katok sa pinto ang muling bumulabog sa kanya. Si Richard. Ara, sabi nito. Ang boses ay malumanay. Dumating na ang representative ng M-Corp. Nagbigay sila ng final offer at kailangan nating magdesisyon agad. Ipinatong ni Richard ang isang folder sa lamesa. Ito na lang ang paraan, Ara. Lubog na tayo sa utang. At ngayong sira na ulit ang Queen Isabella, wala na tayong choice. Kung hindi natin to tatanggapin, babagsak ang pabrika. Binuksan ni Ara ang folder. Nakita niya ang mga numero. Mga numerong nagsasabing, tapos na ang laban. Ang alok ng M-Corp ay mababa. Halos isang insulto sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Ngunit tulad ng sinabi ni Richard, wala na silang pagpipilian. Napapikit siya. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang makina, ang tiwala, ang pag-asa. Kinagabihan, dumaan siya sa ospital. Naabutan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ama. Sa tabi nito ay isang nurse. Kamusta po siya? Tanong ni Ara. Stable naman po, ma'am, sagot ng nurse. Pero kanina po, noong narinig niya sa balita sa TV ang tungkol sa posibleng pagsasara ng pabrika, bigla na naman pong tumaas ang presyon niya. Mabuti na lang at napakalma namin agad. Parang isang punyal ang sumaksak sa puso ni Ara. Pati ang kalusugan ng kanyang ama ay naapektuhan ng kanyang mga desisyon. Lumapit siya sa ama at hinawakan ang kamay nito. Ang dating malakas na kamay na iyon ay ngayon ay mahina at malamig. Papa, bulong niya. Nagmulat ang kanyang ama. Tila narinig siya. Anak, mahina nitong sabi. Ang makina ni mama mo. Totoo ba? Hindi makasagot si Ara. Tumangulang siya habang pinipigilan ang mga luha. Huwag mong hayaang mawala yon, Ara. Sabi ng kanyang ama. Ang mga mata ay may pakiusap. Ang huling alaala, ang puso ng pabrika, nasa makinang yon. At muli itong nakatulog dahil sa gamot. Umuwi si Ara sa isang bahay na walang buhay. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng mga libro at papeles, pakiramdam niya ay lalo siyang nag-iisa.
Sinubukan niyang tawagan si Richard, pero hindi ito sumasagot. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Umiyak siya. Isang iyak na puno ng pagsisisi, kalungkutan, at pagkabigo. Bigo siya bilang anak. Bigo siya bilang leader. Bigo siya sa taong nag-iisang nagpakita sa kanya ng pag-asa. Pinaniwalaan niya ang maling tao. Nagtiwala siya sa maling ebidensya. At ngayon, pinagdudusahan niya ang resulta. Nang maubos na ang kanyang mga luha, tumayo siya. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang ayusin ang gulo. Magsisimula siya sa paglilinis ng mga naiwan ni McCoy sa pabrika. Isang maliit na bagay, pero para sa kanya, iyon ang unang hakbang para tanggapin ang katotohanan. Bumalik siya sa pabrika sa gitna ng gabi, tahimik at madilim. Tanging ang ilaw mula sa kanyang cellphone ang nagsisilbing gabay. Pinuntahan niya ang lugar kung saan sila huling nag-usap ni McCoy. Doon, sa sahig, nakita niya ang mga naiwan nito. Isang piraso ng basahan, ilang maliliit na tornilyo, at ang baso ng kape na hindi nito naubos. At sa ilalim ng baso, may isang piraso ng papel, isang scratch paper na nagusot. Kinuha niya ito. Akala niya ay basura lang. Ngunit nang buklatin niya ito, nakita niya ang isang guhit. Isang detalyadong sketch ng isang microchip, iginuhit mula sa memorya. Ang bawat linya, bawat koneksyon ay perpekto. At sa ilalim nito, may isang tanong na isinulat sa magulong sulat kamay. Isang tanong na bumago sa lahat. Bakit may timer? Napatitig si Ara sa mga salitang yon. Timer? Bakit niya isusulat yan? Paulit-ulit niyang binasa. Bakit? May timer. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang puso. Naalala niya ang sigaw ni McCoy sa conference room kanina. Hindi yan yung chip. May timer yung nakita ko. Hindi niya ito pinakinggan kanina. Itinuring niya yung isang desperadong palusot. Pero ngayon, hawak niya ang isang piraso ng ebidensya na isinulat nito bago pa man mangyari ang lahat. Isang tanong na walang sinumang sinungaling ang maiisip na itanong. Bakit nga ba kailangan ng isang control chip ng timer? Maliban na lang kung nakaprogram ito para sumabog. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Ara ay naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na katiyakan. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Ang tatlong salitang nakasulat sa papel ay tila sumusunog sa palad ni Ara. Bakit may timer? Paulit-ulit na umikot ang tanong na yon sa kanyang isipan. Isang matalim na pahiwatig na binaliwala niya. Ngayon, ang tanong na yon ang naging susi niya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho pa uwi. Ang isip ay tumatakbo nang mas mabilis pa sa sasakyan. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa lumang opisina ng kanyang ina. Dito nakatago ang lahat ng orihinal na plano at dokumento ng Queen Isabella. Nagsimula siyang maghalungkat. Mga cabinet na puno ng mga blueprint, mga folder na puno ng mga technical specifications. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghahanap, nakita niya ang hinahanap niya. Isang makapal na binder na may label na QI Control Unit, Original Specs. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang bawat pahina. At doon, sa isang diagram ng microchip, nakita niya ang lahat ng detalye. Walang nakasulat tungkol sa kahit anong timer. Walang component na kahawig ng idinugtong na capacitor na binanggit ni McCoy. Ang chip ay dapat simple at direkta. Ngunit kailangan niya ng kumpirmasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan. Hello? Miguel? Sabi ni Ara nang may sumagot sa kabilang linya. Ara, kamusta na? It's been years. Sagot ng boses, halatang nagulat. Si Miguel ay dati niyang kaklase sa kolehiyo. Isang henyo sa electronics na nagtatrabaho na ngayon sa isang malaking tech company sa Singapore. Migs, I need your help. It's urgent.
sabi ni Ara at ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa chip, sa timer, at sa kanyang hinala. Ipinadala niya ang litrato ng diagram mula sa binder. Ilang minuto ng katahimikan sa kabilang linya habang sinusuri ni Miguel ang larawan. Ara, sabi nito sa wakas, ang boses ay seryoso. Kung totoo ang sinasabi mo na may idinugtong na timer-based capacitor dyan, isa lang ang ibig sabihin niyan, that chip was designed to fail. Sabotahe yan, walang ibang dahilan. Ang mga salita ni Miguel ay isang malakas na sampal ng katotohanan. Huminga ng malalim si Ara. Salamat, Migs. Malaking tulong to. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Ara sa sahig, napaliligiran ng mga papel. Malinaw na ang lahat. Si McCoy ay nagsasabi ng totoo. Si Richard ang nagsisinungaling. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Paano niya nagawang pagdudahan si McCoy? Paano niya nagawang maniwala sa isang kasinungalingan na gawa-gawa lang? Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang humingi ng tawad at kailangan niya ang tulong ni McCoy. Ngunit paano niya ito hahanapin? Wala siyang address. Ang alam lang niya ay ang lugar kung saan sila unang nagkita. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at muling bumalik sa daan. Gabi na, at ang lugar na kanyang pupuntahan ay hindi pamilyar at delikado. Pero wala siyang pakialam. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan at nagsimulang maglakad, ginagamit ang waiting shed bilang palatandaan. Nagtanong-tanong siya sa mga taong nasa daan. May kilala po ba kayong McCoy? Yung mekaniko? Iba-iba ang sagot. May umiling. May tumingin sa kanya ng may pagtataka. Hanggang sa isang matandang nagtitinda ng sigarilyo ang nakakilala. Si McCoy na palaging may dalang mga sirang gamit? Dumiretso ka lang dyan sa iskinita, pang-apat na bahay sa kaliwa. Yung may bubong na yero. Sinundan ni Ara ang direksyon. Ang iskinita ay masikip at maputik. Ang mga bahay ay dikit-dikit at gawa sa mga pinagtagpi-tagping materyales. Isang mundo na malayong-malayo sa kanyang kinalakihan. At sa bawat hakbang, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Dito pala nakatira ang taong hinusgahan niya. Nahanap niya ang bahay. Mas maliit at mas simple pa ito kaysa sa kanyang inaasahan. Kumatok siya sa manipis na pinto. Ilang sandali, bumukas ito. Si McCoy. Nagkatitigan sila. Ang mga mata ni McCoy ay puno ng gulat, ng pagod, at ng hindi maitatagong sakit. Ara? Mahina niyang sabi. McCoy. Nagsimula si Ara. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang bibig. Ako'y nandito para... Hindi niya matapos ang sasabihin. Kuya, sino yan? Isang batang babae ang sumilip mula sa likod ni McCoy. Si Ami. Mukha itong mahina at maputla. Patawad! Biglang sabi ni Ara. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. McCoy, patawarin mo ako. Naniwala ako sa kanila. Hindi kita pinakinggan. Patawad! Isang mahabang katahimikan. Tinitigan lang siya ni McCoy. Tila sinusuri ang bawat salita, ang bawat emosyon sa kanyang mukha. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. Hindi ito nagsalita. Sa halip kinuha nito ang isang bagay mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Ara. Ang screwdriver. Ang screwdriver na may nakaukit na RDV. Bukas ng umaga, sabi ni McCoy. Ang boses ay kalmado na, ngunit may bigat. Bukas ng umaga, pipirmahan na nila ang kontrata para ibenta ang pabrika. Tumingin si Ara sa screwdriver, pagkatapos ay kay McCoy. Naintindihan niya, may ilang oras na lang tayo. Ang conference room ng Reyes Manufacturing ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Sa isang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Richard De Vera, katabi ang mga kinatawan ng M-Corp. Ang mga kontrata ay nakalatag na, handa ng pirmahan. Ang mukha ni Richard ay nagliliwanag sa tagumpay. Ito na,
ang katuparan ng lahat ng kanyang mga plano. "Gentlemen," sabi ni Richard, itinaas ang kanyang ballpen. "Sa ngalan ng Reyes Manufacturing, ikinagagalak kong Blag!" Isang malakas na kalabog ang biglang pumutol sa kanyang sasabihin. Ang dalawang malaking pinto ng conference room ay bumukas ng may buong lakas. At doon, nakatayo si Ara Reyes. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang damit ay simple lang, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. At sa tabi niya, payat ngunit nakatayo ng tuwid ay si Marco David. Lahat ng tao sa silid ay natigilan. Ang mga bulungan ay nagsimula. "Ara, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Richard. Ang pagkagulat ay hindi maitago sa kanyang boses. Tumingin siya kay Makoy na may halong pagkamuhi. "At bakit kasama mo ang magnanakaw na yan? Security!" "Huwag!" sigaw ni Ara. Ang boses ay umalingaw sa buong silid. Pinatahimik ang lahat. Walang aalis at walang tatawag ng security. Naglakad siya papasok. Kasunod si Makoy. Dumiretso sila sa harap ng mesa. "Mayroon lang kaming ilang bagay na kailangang linawin bago ninyo ituloy ang pagpirma sa kontratang yan." Ngumisi si Richard. "Ara, ano na namang drama ito? Tapos na ang usapan. Huwag mo nang pahiyain lalo ang sarili mo." "Ang tanging mapapahiya dito, Richard, ay ikaw." Malamig na sagot ni Ara. Ibinaba niya sa mesa ang isang lumang binder. "Ito ang orihinal na plano ng Queen Isabella. Gawa mismo ng nanay ko." Binuklat niya ito sa pahina ng control unit. "At ayon dito, walang kahit anong timer sa disenyo ng microchip." "Wala kaming panahon para sa mga lumang papel, Ara," sabi ng isa sa mga kinatawan ng M-Corp, halatang naiinip. "Kung gayon, baka may panahon kayo para dito," sabi naman ni McCoy, nagsalita sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses hindi na nanginginig. Puno ito ng isang kakaibang kumpiyansa. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang pekeng microchip. Inilapag niya ito sa tabi ng diagram. "Ito ang chip na nakita ko sa loob ng makina. Isang pekeng piyesa na may kasamang timer-based capacitor. Isang piyesa na idinisenyo para sumira sa takdang oras." Natawa si Richard, isang tawang pilit. Isang walang basehang akusasyon mula sa isang desperadong tao. "Paano mo yan mapapatunayan?" "Hindi ko kailangang patunayan," sagot ni McCoy. Ang tingin ay diretso kay Richard. Dahil ang taong nagkabit nito ay nag-iwan ng souvenir. Inilabas ni McCoy ang pangalawang ebidensya. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa mesa para makita ng lahat. Ang screwdriver at ang 3 letrang nakaukit dito. RDV. Ang mukha ni Richard ay biglang namutla. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng purong gulat at takot. "Iyan mo, Omi." "Hindi yan sa akin." Depensa niya, ngunit ang boses ay nanginginig na. "Talaga?" tanong ni Ara. Tumingin siya sa mga senior manager. "Hindi ba't yan ang special issue toolkit na ibinibigay lang ng kumpanya sa mga head engineers?" Nagkatinginan ang mga manager. Walang makasagot. Ngunit ang kanilang katahimikan ay isang pag-amin. "Lahat ito ay gawa-gawa lang," sigaw ni Richard na patayo. "Pinlano nila to para sirain ako." "Hindi pa kami tapos," sabi ni Ara. Nag-type siya sa kanyang cellphone at ang malaking screen ng projector sa likod ni Richard ay biglang umilaw. Ipinakita nito ang CCTV footage, ngunit hindi ang edited na version. Ipinakita nito ang buong record ng gabi kung kailan nasira ang makina. Malinaw na malinaw sa video na si Richard De Vera, ang huling taong lumapit sa control panel, may dalang maliit na itim na kahon bago umalis. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa lahat ng nasa silid. Napaatras si Richard. Wala na siyang masabi. Ang lahat ng kasinungalingan niya ay gumuho sa isang iglap. Huli na siya. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahan lang.
Isang lalaking naka-wheelchair, tinutulak ng isang nurse, ang pumasok. Ang ama ni Ara. "Papa!" Gulat na sabi ni Ara. Tumingin ang matanda sa paligid, sa mga kontrata, sa mukha ni Richard na puno ng takot, at sa kanyang anak na nakatayo ng buong tapang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Richard. At sa isang boses na mahina, ngunit malinaw at puno ng awtoridad, nagbigay siya ng isang huling utos. "Tumawag kayo ng pulis." Ang pagdating ng mga pulis ay mabilis at tahimik. Walang naganap na iskandalo. Si Richard de Vera ay hindi na pumalag. Tila ba sa pagkabisto ng kanyang mga kasinungalingan, nawalan na rin siya ng lakas. Habang isinusaut sa kanya ang posas, isang huling tingin ang ibinigay niya kay Ara. Isang tingin na hindi na galit, kundi isang tingin ng isang taong talunan at walang-wala. Nang makaalis na ang mga pulis at ang mga kinatawan ng M-Corp, isang mabigat na katahimikan ang naiwan sa conference room. Si Ara, ang kanyang ama, at si Makoy na lang ang natira. Lumapit si Ara sa kanyang ama. "Papa, bakit po kayo bumangon? Hindi pa po kayo magaling." "Mas lalo akong hindi gagaling kung hahayaan kong mawala ang lahat ng pinaghirapan namin ng mama mo," sagot ng matanda. Ang mga mata ay may bagong sigla. Tumingin ito kay Makoy. "At hindi ko pwedeng hindi pasalamatan ang taong nagligtas sa ating lahat." Inilahad ng ama ni Ara ang kanyang kamay kay Makoy. "Hiho, salamat. Utang namin sa iyo ang buhay ng kumpanyang ito." Nag-aalangang inabot ni Makoy ang kamay ng matanda. "Wala po yun, sir. Ginawa ko lang po ang tama." "Hindi." Pagtatama ng ama ni Ara. "Ginawa mo ang higit pa sa tama. Ipinakita mo sa amin kung ano ang tunay na halaga ng isang tao." Ilang linggo ang lumipas. Sa ilalim ng pansamantalang pamumuno ni Ara, dahan-dahang bumabangon ang Reyes Manufacturing. Ang balita tungkol sa pagtatangkang sabotahe ni Richard ay kumalat. Ngunit sa halip na makasira, mas lalo pa itong nagpatibay sa reputasyon ng kumpanya bilang isang negosyong ipinaglalaban hanggang sa huli. Isang hapon, pinuntahan ni Ara si Makoy. Hindi na sa masikip na iskinita. Dahil sa perang ibinayad sa kanya ng kumpanya, nakalipat na sina Makoy at Ami sa isang maliit ngunit malinis na apartment malapit sa ospital. Naabutan niya si Makoy na nag-aaral ng isang makapal na libro ng engineering habang nagbabantay sa natutulog na si Ami. "Ara," bati ni Makoy, halatang nagulat ngunit masaya. "Kamusta na si Ami?" tanong ni Ara. "Stable na po siya," sabi ng doktor. "Sa susunod na buwan, pwede na siyang operahan." Sagot ni Makoy, ang ngiti ay hindi maalis sa kanyang mukha. "Mabuti naman kung ganon," sabi ni Ara. Huminga siya ng malalim. "Makoy, may dalawa akong alok para sa'yo." Nakinig si Makoy. "Una," sabi ni Ara, "ang posisyon ng head engineer ng Reyes Manufacturing ay bakante at gusto kong ikaw ang pumalit." Nanlaki ang mga mata ni Makoy. "Pero, Ara, hindi pa ako tapos mag-aral. Wala akong lisensya." "Kaya nga ito ang pangalawang alok ko." Ngiti ni Ara. "Isang full scholarship. Ang kumpanya ang magpapaaral sa'yo hanggang sa makatapos ka. Habang nag-aaral ka, pwede kang magtrabaho bilang consultant. Kailangan ka namin, Makoy. Kailangan ka ng Queen Isabella." Napatitig si Makoy kay Ara. Isang alok na hindi niya kailanman pinangarap. Isang pagkakataon para baguhin ang kanyang buhay at ang buhay ng kapatid niya. Ngunit sa kabila ng saya, may isang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang anino ng kanyang nakaraan. "Hindi ko alam kung kaya ko, Ara." Mahina niyang sabi. "Iba ang mundo mo. Masyadong malayo sa akin." Lumapit si Ara. Umupo siya sa tabi niya. "Hindi na mahalaga kung saan tayo galing, Makoy. Ang mahalaga ay kung saan tayo papunta. At gusto kong sabay tayong pumunta doon." Sa mga salitang iyon, lahat ng pag-aalinlangan ay nawala.
Naintindihan ni McCoy na hindi lang ito tungkol sa trabaho o sa pag-aaral. Ito ay tungkol sa kanila. Ara, ako. Hindi mo kailangang sumagot. Putol ni Ara. Ang puso ay kumakabog. Pero gusto ko lang malaman mo, noong mga araw na yon sa pabrika, noong nakita kitang kausapin ng makina na parang isang matalik na kaibigan, doon ko nakita ang tunay na ikaw at minahal ko ang nakita ko. Isang katahimikan, tanging ang mahinang paghinga ni Ami ang maririnig. Dahan-dahan, sa unang pagkakataon, isang ngiti na puno ng kumpiyansa at pag-asa ang sumilay sa mga labi ni McCoy. Ang ngiti na yon ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tinunaw ang lahat ng bakas ng kalungkutan. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ara. Mainit. Sigurado. Tatanggapin ko ang alok mo. Sabi niya, ang boses ay matatag na. Sa isang kondisyon. Ano yon? Tanong ni Ara. Ang puso ay puno ng saya. Ang unang date natin, sabi ni McCoy. May halong hiya, ngunit puno ng sinseridad. Hindi sa isang magarbong restaurant. Doon tayo sa paborito kong kainan sa kanto para malaman mo kung sino talaga ako bago pa man ako maging isang inhinyero. Natawa si Ara, isang tawang malaya at masaya. Deal. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tunog sa loob ng Reyes Manufacturing ay iba na. Hindi na ito ang tunog ng isang makinang pilit na tumatakbo. Ito na ang tunog ng progreso. Isang sabay-sabay, malakas, at masiglang tibok. Ang Queen Isabella sa ilalim ng pangangalaga ni McCoy ay hindi lang gumagana ng perpekto. Mas mahusay pa ito kaysa dati. Sa loob ng isang maliit na opisina na may tanawin ng buong production floor, nakatayo si Ara. Pinapanood ang kanyang mga tauhan. Hindi na siya ang CEO na nag-aalala, kundi isang leader na may kumpiyansa. Ganda ng tunog niya, no? Isang boses ang nagsalita sa likod niya. Lumingon si Ara at ngumiti. Si McCoy, nakasuot ng uniforme ng engineering department, may dalang 2 tasa ng kape. Inabot nito ang isa sa kanya. Salamat sa'yo, sagot ni Ara. Tinatanggap ang kape. Ikaw ang nagbalik ng musika sa lugar na to. Hindi lang ako, sabi ni McCoy. Tumingin ito sa mga inhinyerong abala sa ibaba. Tinuruan mo silang lahat na makinig, hindi lang tumingin sa numero. Magkahawak kamay silang nanood. Hindi na sila ang amo at ang basurero. Hindi na sila ang mayaman at ang mahirap. Pantay na sila. Mga partner sa trabaho at sa buhay. Isang masayang sigaw ang pumukaw sa kanilang pansin. Ate Ara, Kuya McCoy. Isang batang babae na puno ng enerhiya ang tumakbo papalapit sa kanila. Malusog, masigla, at may malaking nabangiti sa labi. Si Siami. Ang operasyon niya ay naging matagumpay. Ang peklat sa kanyang dibdib ay isang paalala. Hindi ng sakit, kundi ng isang bagong simula. Niyakap niya ang dalawa. Uwi na daw po tayo, sabi ni Papa. Sabi ni Ara, tinutukoy ang kanyang ama na naghihintay na sa labas. Simula nang gumaling ito, naging parang pangalawang lolo na ito ni Ami. Bago umalis, may isang huling pinuntahan si McCoy. Ang lumang waiting shed kung saan sila unang nagkita ni Ara. Nakatayo pa rin doon ang maliit na pwesto, ngunit iba na ang nagtitinda. Bakit tayo nandito? Tanong ni Ara. Hindi sumagot si McCoy. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang bagong-bagong music player. Inabot niya ito sa batang lalaki na nagbabantay ng pwesto. Para sa'yo, sabi ni McCoy. Mahilig ka daw sa musika, sabi ng nanay mo. Nagdingning ang mga mata ng bata. Salamat po, kuya. Habang paalis sila, tinanong ni Ara. Bakit mo ginawa yon? Dahil dito lahat nagsimula, sagot ni McCoy. Habang hawak ang kamay ni Ara. Sa isang sirang radyo at sa isang babaeng nagtiwalang kaya kong ayusin hindi lang ang kotse niya, kundi pati ang puso ng pabrika niya. Gabi na. Tinupad nila ang kanilang pangako. Hindi sila kumain sa isang mamahaling restaurant. Sa halip,
Nakaupo sila sa isang maliit na karinderya sa kanto, kumakain ng mainit na mami at siopaw. Ang paligid ay maingay, ang mga upuan ay plastic, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ang pinakaperpektong lugar sa mundo. Masaya ka ba? Tanong ni Ara. Tumingin si Makoy sa kanya. Ang ilaw mula sa poste sa labas ay nagbigay ng isang malambot na sinag sa mukha ni Ara. Para kay Makoy, mas maganda pa ito kaysa sa lahat ng bituin sa langit. Noong bata ako, panimula ni Makoy, ang pangarap ko lang ay magkaroon ng sapat na pera para hindi na kami magutom. Para sa akin, yon ang yaman. Huminga siya ng malalim. Ngayon, natututo na akong maging inhinyero. May trabaho ako. Malusog na ang kapatid ko. Pero alam mo kung ano ang natuklasan ko. Ano? Ang tunay na yaman pala, sabi ni Makoy. Ang mga mata ay seryoso at puno ng pagmamahal. Ay ang mahanap ang isang taong nakikita ang halaga mo. Kahit na ang tingin mo sa sarili mo ay basura lang. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Ara. Ikaw ang yaman ko, Ara. Hindi na kailangan pa ng mga salita. Sa gitna ng ingay ng gabi at sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, sa isang simpleng kainan sa kanto, nahanap ng dalawang magkaibang mundo ang kanilang perpektong pag-iisa. Sa di kalayuan, ang ugong ng Reyes Manufacturing ay patuloy na maririnig. Isang malakas at matatag na tibok ng puso. Isang paalala na ang mga bagay na sira ay maaaring ayusin. Ang mga pusong nasaktan ay maaaring magmahal muli. At ang tunay na halaga ay hindi sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka. At para kina Ara at Makoy, iyon ay sapat na. Higit pa sa sapat.